Director po ng the Council of Bishops and Ministers Association of the Philippines. Amen. Wow. Kaya po sa magang ito, pwede po tayo tumayo at welcome po natin ang lingkod ng Diyos, Bishop Ray. Amen. Sa Pilipinas. Sa Panginoon, ang palakpak dapat malakas. Yeah! Praise be the name of the Lord. The presence of the Lord is here today. Amen. Whatever your situation, if you are sad, the Lord is here. Amen. If you have so many problems, the Lord is here. Amen. In Matthew 6:33, the Lord said, "Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things will be given unto you." Whatever your situation, ano man ang kalagayan mo ngayong umaga, uuwi ka na kinatagpo ng Panginoon ang iyong buhay. The main reason why we are here is not for anything else but to worship the Lord. That is the reason why we are living, to worship the Lord. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. When I worship you, I worship you. The reason I live is to worship and only you. I worship you and I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Mga kapatid, you are here in Hong Kong not only to work but to worship the Lord. Amen. That is the main reason why we are alive today. Amen. And you know what? Kapag sinasamba natin ang Panginoon, lahat ng alalahanin, lahat ng kabigatan, lahat ng problema, gumagawa ng solusyon ang Diyos. Amen. Pangako po niya yun. Amen. And that is the reason why we are here today. We give you praise, we give you glory. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, we ask you today, touch every heart, touch every mind, and help us to focus our heart and our mind to you. Yes, Lord. Huwag niyo po kaming hayaang lisanin ang lugar na ito
na hindi namin naramdaman ang iyong yakap sa amin. Yes, Lord. Lord, pangako niyo po yun. As we worship you, bumababa ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Amen. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit. Wala kami pwedeng ipagmalaki sa iyo, Panginoon. Oh, we give you praise, we give you glory. We give you honor. Hallelujah. I worship you and I worship you. I worship you. Oh Lord, the reason I live is to worship you. The reason I live, the reason I live is to worship you. Let us pray. Heavenly Father, we thank you this morning for giving us your presence. And as we go on listening to your words, give us an open mind and an open heart. Ipadama mo sa amin, Panginoon, na hindi relihiyon ang kailangan ng tao para maligtas. Hindi relihiyon ang kailangan ng tao para makaranas ng 100% na tagumpay. Ang kailangan ng lahi ng tao ay magkaroon ng tunay at tuwirang kaugnayan sa iyo. Kayo ang maging number 1 sa aming mga buhay. At dahil dito, Panginoon, ipinangako mo, hallelujah, ang lahat ng bagay na aming kailangan, whether it is emotional, psychological, physical, spiritual, ay kayang-kaya mong katagpuin sa umaga nito. Sabay-sabay natin sabihin, Panginoong Jesus, sa iyo ang karangalan, kapurihan, at kaluwalhatian. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesus at ang bayan ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Pinakamalakas sa kalalakas sa ating Panginoon. We may be sure. Sabihin mo sa katabi mo, bawal matulog ngayon. Sabi ng banal na kasulatan, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Ang sabi ng Romans chapter 10 verse 10, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Kailan po umuusbong ang pananampalataya? Kapag pinagbuti natin ang pakikinig ng salita ng Panginoon. Ngayong umaga, nais kong banggitin sa inyo ang 16:33 ng John. Ang sabi ng Biblia, in the world you shall have trouble. In the world you shall have problems. In the world you shall have difficulty. In the world there are tribulation. But our Lord Jesus Christ said, be of good cheer. Magala kayo. Be of good cheer, sapagkat napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang problema po ay kinakailangan mailagay natin sa tamang kalalagayan. Dalawa lamang po ang kinalalagyan ng problema. Una, ito ay sa ulo. Sinusunong mo ang problema. Ikalawa, kung ito ay nasa ilalim ng iyong mga paa. Hindi ko po sinasabing kalimutan ang problema. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko po, ilagay lamang po natin ang problema sa dapat niyang kalalagayan. Bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod kay Lord, hallelujah, ang problema ay kinakailangan nasusumpungan sa ilalim ng ating mga paa. Amen. Amen? Amen. Kapag ikay dumadaan sa problema, huwag kang paparada. Dadaanan mo lang ang problema sapagkat ang Panginoon ay nangako
ang sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. In other words, karapat-dapat siyang alayan ng pagtitiwala, karapat-dapat siyang alayan ng pagsamba, sapagkat totoo at tunay ang kanyang mga salita at ang kanyang mga pangako. Palakpakan natin ang malakas na malakas sa ating Panginoon. Ngayong umaga, ang ating pagbubulay-bulayan ay napakahalagang pag-isipan nating mabuti. Ayaw gumana ng nig. Matthew 6:25. Anong sabi ng Bible? Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Mga kapatid, worry is essentially a control issue. Kapag ikay nangangamba, kontrolado ka ng pangamba. Subalit ang Panginoon ay nagsabi sa kanyang mga anak, lahat ng mga anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen! Ang sabi ng Panginoon sa ating lahat, do not worry. Amen. Ituro mo yung ilong ng katabi mo, sabihin mong, do not worry. Do not worry. Huwag kang mangamba sa iyong buhay. Amen. Kung ano ang iyong kakainin, kung ano ang iyong iinumin, kung all about your body, Amen. what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Mahalaga ang buhay natin sa Panginoon. Amen. Kaya nga, upang makontrol natin ang mga sirkumstansya ng ating buhay, iwasan natin, palayasin natin ang pangamba, sapagkat ito ang kukontrol sa iyo kung ito ay gagawin mong pangunahin sa iyong buhay. Amen. Worry is essentially a control issue. It's trying to control the uncontrollable. Amen. We cannot control the economy. Yes. So we worry about the economy. You cannot control it. So, anong kinakailangan gawin? Don't worry about the economy. We cannot control our children. Yes. So we worry about our children. We cannot control the future. Amen. So we worry about the future. But worry never solves anything. Amen. Wala pong nasusolusyonan ang Pag-aalala. mga bagay kapag ikaw ay punong-puno ng pangamba. Ang Panginoon ay nagsabi sa atin, lahat nga ng tumanggap kay Lord bilang Lord and Savior, magsabi ng Amen. Amen! Nung tinanggap natin siyang tagapagligtas, nagkaroon ng divine exchange. Amen. Kinuha niya ang lahat ng kasalanan mo. Amen. Ipinako sa krus. Yes. At matapos siyang kunin ang kasalanan mo, pinalitan ito ng kanyang kabanalan. Amen. Ay ang sabi ng Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, But Christ who lives. but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith to the Son of God who loved me and gave Himself for me. If you have faith, worry will not come in. Amen. Alam niyo ba, kapag ikaw ay believer ni Lord, hindi ka na inuutusan ng Diyos na gamitin ang matang pisikal. Niwala kayo doon? Opo. Kapag ginamit nyo ang matang pisikal sa paglakad ninyo bilang Kristiyano, puro negatibo makikita mo. Kapag kinapa mo yung bulsa mo at tiningan mo,
wala kang nakapa. Kapag ka tinignan mo yung kusina, walang bigas. Kapag ka binuksan mo yung rep, walang laman. Ngayon, ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7? The Lord said to Apostle Paul, we are not walking by physical eyes, but by faith. What is faith? Hebrew 11:1. Faith is the evidence of things not seen. The evidence of things we hope for. Ano sabi ng Hebrew 11:6? For without faith, it is impossible to please God. Hindi nalulugod ang Diyos kapag ka lumalakad ka na ang gamit mo ay ang physical na mata. Amen. Amen. Amen! Ngayon, yung salitang worry ay hindi na bahagi ng iyong sistema. Amen. Pumapasok po yan sa iyo. Kaya kapag pumapasok na yung pangamba, pinalalayas yan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Sapagkat bilang anak ng Diyos, worry is no longer part of your system. Worry is no longer part of your being. Amen. Why? Sapagkat ikaw at ako ay anak ng Diyos. Amen. Sabi ng Bible, may problema sa daigdig, be of good cheer. May pagsubok, be of good cheer. May problema sa mga anak, be of good cheer. Itiwala sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, do not worry. Do not worry. Ano ba ang sabi sa Matthew 6:33? Kaya punong-puno tayo ng pangamba, hindi natin inuuna si Lord. Ang lagi natin inuuna, yung gusto natin. Pumapasok ngayon ang pangamba. May pagsubok, baksak. May tukso, baksak. Why? Ang sikreto para ikaw ay magtagumpay. Unahin palagi si Lord. Amen. Amen? Amen. Lahat ng pumupunta sa church para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Amen! No amen. Hindi kayo pumupunta sa church para mapunta sa langit. Pumupunta kayo sa church dahil kayo'y mga tagalangit na. Amen. O mag-amen na kayo ngayon. Amen! Huwag amen na amen. Kasi hindi porket pumupunta kayo sa church, pupunta na kayo sa langit. Maraming pumupunta sa church, pupunta sa impyerno. Bakit? Wala silang kaugnayan kay Lord. So ngayon, pupunta ka sa church, inuuna mo ang church, inuuna mo ang gawain, dahil trabaho yan ng mga tagalangit. Amen. Trabaho yan ng nakaranas na ng katubusan ng Panginoon. Lahat ng gumagawa ng mabuti para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Amen. No amen. Sabi ko na, hindi ako sumagot eh. Hindi ako sumagot. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. You have been saved. By grace. You have been saved by grace. And that's not of yourselves. Yes. Not of works, lest anyone should boast. So gumagawa kayo ng mabuti, hindi para mapunta sa langit. Gumagawa kayo ng mabuti dahil yan ang trabaho ng mga tagalangit. Tanong mo sa katabi mo, tagalangit ka ba? Tagalangit tayo. Agad. So ang mga tagalangit, bahagi na nila ang pagdalo sa gawain ng Panginoon. Ang mga tagalangit, bahagi na nila ang gawang mabuti. Amen. Lahat ng nagtatouch para mapunta sa langit, magsabi ng amen. Pangatlo na eh. Sabi ko niya. Nagtatouch kayo, hindi bago mapunta sa langit. Trabaho yan ng mga Tagalangit. kaya hindi tayo, huwag mo nang papalakpak.
Kaya hindi tayo natitiso kapag ka nagtatimes. Amen. Amen? Amen! Lahat ng tumutulong sa kawang gawa para mapunta sa langit magsabi ng Amen. Amen! May lumulusot. Nagkakawang gawa tayo. Dahil trabaho ginawang mo. yan ng Dalaman. paglalapit. Amen? Amen! Palakpakan natin ang lahat. Next. For reason why you should not worry in the kingdom. Nung tayo maging anak ni Lord, napabilang tayo sa kaharian ng Panginoon. Amen. At ang hari ng kaharian ay ang Panginoong Jesus. At sa nasasakupan ng kanyang kaharian, siya ang bahala sa mga taong nasasakupan niya. Amen. Bahala siya sa pagkain mo. Bahala siya sa katawan mo. Amen. Bahala siya sa lahat ng bagay na kailangan ng buhay mo. He is the King. For reason why you should not worry in the kingdom. Lahat nga ng nasa kingdom, magsabi ng Amen. Amen! Yung iba, hindi nag-Amen. Nakakuha ng kingdom. Ulitin ko, ulitin ko. Lahat ng nasa kingdom ni Lord, magsabi ng Amen. Amen! Maliwanag tayo dyan. Number 1. Jesus, our Lord, gives for reason why we don't need to worry. Number 1, in the kingdom, worry is unreasonable. Wala nang dahilan para mag-worry. Do not worry about your life. May ilan sabi, di ba? Doon sa ilalim niyan. Therefore, do not worry about your life. What you will eat or drink or about your body. What you will wear. Is that life more important than food and the body more important than clothes? Mahalaga ang buhay mo sa Panginoon. Amen. Hindi mo pa hinihingi, ibinigay na niya. Amen? Amen. Matutuhan mo lamang bilangin ang mga pagpapala niya. Mamamangha ka sapagkat napakadami. Alam niyo ba yon? Amen. Tuwing ako'y pumupunta sa CR at ako'y naiihi, papasalamat ako kay Lord. Alam niyo ba yon? Kapag hindi ka naiihi, Opo. ospital ang aabutin mo. Pasalamatan mo kay Lord. Amen. Yung mga hindi napupupo, Pag umaga po. ospital yun. Pasalamatan mo kay Lord kung normal ang kalagayan mo. Amen. Huwag mo na papalang. Pagkising mo sa umaga, nagising ka ng malakas, punong-puno ng sigla, pagpapala yun. Amen. May mga kaibigan kayo, pagpapala yun. Amen. May church kayong pinupuntahan, pagpapala yun. Bilangin mo ang mga pagpapala, matutuklasan mo, mamamangha ka, napakabuti pala ng Panginoon. Amen. O, palakpakan na. Di ba? Mahalaga. Kaya there is no reason to worry. Worry is unreasonable. Walang dahilan para mangamba. Walang dahilan para mag-alala. Bakit? Buhay si Lord. Amen. Dapat ang Panginoon wala lamang sa isip, nasa puso pa. Amen. Kinausap niyo ba si Lord pagkagising niyo sa umaga? Amen. Ang Panginoon, hindi man natin nakikita, kitang-kita niya tayo. Amen. Yun ang katotohanan. In the kingdom, worry is unreasonable.
sabi rito, our Lord Jesus is saying that if it is not going to last, don't worry about it. To worry about something you can change is foolish. Dalawang bagay para hindi mangamba. Una, bakit mangangamba ka kung ang mga bagay na ito hindi na mababago? Kahit mangamba ka, hindi naman mababago. Ba't mangangambahan mo pa? Pangalawa, bakit ka kinakailangan mangamba kung mababago pa? Mababago pa pala eh. Sabi mo sa katabi mo, huwag pasaway. Diba? Sabi nito, to worry about something you cannot change is useless. Either way, it is unreasonable to worry. Amen. Huwag mangamba. Kahit mangamba ka, hindi naman mababago. Ay bakit mangangamba ka ba? Mababago pa pala. Hindi tayo yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, Bella. Diba? There is no reason to worry. Ang Panginoon ang nagsabi niyan. Pangalawa, in the kingdom, worry is unnatural. Hindi natural sa mga anak ng Diyos ang nagwa-worry. Hindi ko po sinasabing kalimutan natin ang problema, pero inuutusan tayo ng Panginoon, mag-aral tayo sa mga ibon. Ano sabi niya? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns. And yet your heavenly Father feeds them. Question, are you not much more valuable than they? Wala pong ibong nagpupunta ng Hong Kong. May nakita ba kayo nag-apply ng visa yung mga ibon? Wala! Kaya ang sabi ni Lord, mag-aral kayo sa mga ibon. Yung ibon, mahal ni Lord. Amen. Ano ibig sabihin? Mas mahal tayo. Mas higit ka sa ibon. Amen. Kaya tumigil-tigil ka ng mangamba. Amen? Ang sabi rito, there's only one thing in all of God's creation that worries. Sino kaya yun? People! We're the only thing God has created that don't trust Him. And God says, this is unnatural. Lahat ng nilalang ng Panginoon, hindi nangangamba. Sino lang ang nangangamba? Ituro mo yung kategori, ikaw yun, ikaw yun. Nagtitiwala yun. Kasi, hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. At ang pangamba ay kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Worry for the believers is unnatural. Hindi po kailangan mag-worry. Amen. Pangatlo, in the kingdom, worry is unhelpful. Hindi nakakatulong. Matthew 6:27, who of you by worrying can add a single hour to his life? Tanong po ng Panginoon yan. Sino sa inyo? Kapag ka nag-worry, hahaba buhay. Wala. Madali Wala! mamatay. Sabi mo sa kanya, wala! Wala. Iikli pa nga. Mais. Diba? Who of you? Tanong ni Lord yan sa atin. Opo. Kaya kung kabilang ka sa kaharian ni Lord, in the kingdom, worry is unhelpful. Hindi nakatutulong sa iyo yan. Kaya huwag yung papapasukin sa inyong isip at sa inyong puso. Ano sabi Lord? Can any one of you by worrying add a single hour to your life? When you worry about a problem,
it doesn't bring you 1 inch closer to a solution. It's like sitting in a rocking chair. Alam niyo ba yan? A lot of activity, energy, and motion, but no progress. Wow. Worry doesn't change anything except you. It makes you miserable. Lahat ng gustong miserable ang buhay, magsabi ng amen. Ala ko, di ba? Yeah, we are all happy. Number 4, pahuli. Hindi naman pahabaan ng preaching. Opo. In the kingdom. Pakibasa nyo nga, go. In the kingdom, worry is unnecessary. Hindi kailangan. If that is how God clothes the grass of the fields, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will He not much more clothe you? Oh! You little faith. You! Of little faith. Of little faith. Magandang pronunciation. Little faith. Slang. Di ba? Hindi bahagi ng sistema eh. Sabi rito, if you trust in God, listen to me, if you trust in God, you don't need to worry. Amen. Why? Because He has promised to take care all of your needs. Hindi nag-amen. Amen. God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Amen. Tanong dito, does that include bills? Yes. Does that include relational conflict? Yes. Does that include your dreams and goals and ambition? Yes. Hindi na sumagot. Yes. Yes! Does that include the health issues you don't how to handle? Yes. Yes. God will meet all your needs in Christ. Sabi nga, why worry when you can pray? Amen. Alam niyo ba kung bakit tayo nagwo-worry? Hindi tayo nagpe-pray. Amen. Sila. Sabi ng Philippians 4, 6, and 7, pwede bang mag-appear yan? Philippians 4, 6, and 7. Ang linaw-linaw ng talata. Hindi ko lang makita. Parang 7, I can do all things. Matagal. Christ who strengthens me. Yan. Okay na? Pinatay mga kaibigan. Sinerch. Sinerch Bishop. Yan. Yan. Alam mo yun, yung Philippians 4, 6, and 7, 7. we welcome you. Alam ka, Philippians 4:7, I Diba? can do all things. Don't worry. Pakibasa nyo, go. Don't worry about anything, but in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful heart. 7. And God's peace, which is far beyond human understanding, will keep your hearts and minds in union with Christ Jesus. Why worry when you can pray? Philippians 4:13. Why worry when you can pray? Whatever your problem, give it to God. Amen. And He will deal it accordingly. Just trust Him. Amen. Amen? Amen. In closing, one time, yung anghel ng Panginoon ay paruot pa rito sa langit. Nakita siya ni Lord. Sabi niya, Angel, what happened to you? Sabi niya, Panginoon, hindi po ako mapalagay.
Kasi iniisip ko kung paano kayo matutuwa sa buhay ko. Minsan ba naisip niyo yan? Malapit na kasi ang kaarawan ni Lord. Diba? Malapit na. Habang nag-iisip yung anghel, bigla niyang naisip ang England. Lumipad siya. Yung anghel, hindi na kinakailangan mag-apply ng visa. Yes. Hindi na kinakailangan bumili ng plane ticket. May pakpak eh. Lumipad siya patungo sa England. At nakarating siya sa Buckingham Palace. Noon ay buhay pa si Queen Elizabeth II. Nakita niyang nakaupo sa trono. At sabi niya, hihiramin ko yung koronang ginto ni Queen Elizabeth at iaalay ko sa paanan ng Panginoon. Matutuwa siya. Lumipad siya pabalik ng langit at nakita siya ni Queen Elizabeth ng Panginoon. At sabi niya, Angel, where have you been? When the angel said, Lord, I have been to London to visit a queen. Ano yan nasa kamay mo? Siyempre, alam ni Lord yun. Lord siya. Lord, hiniram ko po itong korona dito ni Queen Elizabeth para i-alay sa inyo, para matuwa kayo. Sabi ng Panginoon, thank you sa effort mo. Pero, nakalimutan mo yata na dito sa langit, tinatapakan lang natin ng ginto sapagkat ang lansangan dito ay lantay na ginto. Amen. Hindi yan ang kailangan ko. Buta tayo, anghel. Nag-isip siya ulit. Ano ang iririgalo ko sa Panginoon sa kanyang kaarawan? Habang siya nag-iisip, naisip niya ang Amerika. Lumipad ulit ang anghel. Nakarating siya sa Washington, D.C. At nakarating siya sa Lincoln Memorial. At nakita niya ang ribulto ni Abraham Lincoln, ubod ng laki. Sabi ng angel, kukunin ko yung ribulto ng tao yan at ihahandog ko sa paanan ni Lord. Malakas po ang anghel. Binuha. Pagdating niya sa langit, tinanong siya ng Panginoon, Angel, where have you been? Galing po ako sa Amerika. Hawak-hawak ko po ang ribulto ng dakilang presidente ng Amerika. Kilala po siya sa pagiging mabuti, pagiging matuwid, at nais ko pong ihandog ito sa inyong paanan para matuwa kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, alam mo, Angel, kung ang tao ay aasa sa kanyang sariling kabutihan, ang kabutihan yan ay itinuturing kong maruming basahan. Hindi yan ang kailangan ko. Nalungkot uli yung anghel. Sa pag-iisip niya, sabi niya, saan ko kaya makukuha ang iniregalo ko sa Panginoon sa kanyang kaarawan? Alam niyo kung saan nagpunta yung anghel? Galing siya ng Pilipinas. At dahil siya pagod na sa kanilipan, nag-apply ng plane ticket. At yung dahil sa kapagod na siya sa kanilipan, bumili siya ng plane ticket sa Philippine Airlines. The Philippine Airlines. Nung nandun na siya sa NAIA, Terminal 1, na-delayed ang flight. Na-delayed. 11:30 yung flight eh. Nung maalis yung plane niya, alauna ng Biyernes. At nung sila lando mo sa NAIA, inabutan ng tanghalian, ang ipinakain ng Philippine Airlines ay biskuit. So to make the story short, nakasakay ang anghel sa Philippine Airlines. Lumipad. Alam mo ba kung saan nagpunta? Sa Hong Kong. Lumipad yung Philippine Airlines at lumanding sa Hong Kong. Sa ganap,
na ikatatlo ng hapon. Biyernes. Bumaba siya ng plane. Punta siya sa immigration. Punta siya ng immigration. Tinanong siya ng consul, anong gagawin mo dito sa Hong Kong? Hahanapin ko po ang regalong magpapasaya sa puso ng Panginoon. Paglabas niya ng immigration, wala naman siyang bagahe, kaya hindi na siya dumaan ng carousel. Lumabas siya. Para madali. Hindi ako magbabas. Sasakay ako ng express train. Nakarating siya ng MTR Wancha. Lumapit. Dahil sa tagal ng biyahe, inabot ng linggo. Lumapit. Naglakad siya. Paglabas niya ng MTR. Nakikinig ba kayo? Okay. Halata nga eh. Naglakad mula doon sa Wancha. At nadaan siya doon sa basketball court. Sabi niya, daming tao. Tsaka sabi niya, medyo malamig dito sa Hong Kong. Hindi siya nakapagdala ng jacket. Lakad siya. Tapos, nag-cross na siya dyan. May nakita siya mga kainan, mga Chinese food. Pero sabi niya, hindi yan ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin ay makita ko ang iririgalo ko sa Panginoon para matuwa siya. Bakit siya? Makita niya ang isang makitid na gate. Pumasok siya. May nakaupong inchik doon sa gilid. May nakaupong inchik. Sabi na inchik, saan ka pupunta? Naghahanap po ako, nag-ireregalo po sa Panginoon. Sabi niya, punta ka sa 4th floor. Nakit siya. Inindot niya, 4th floor. Kumatok siya dyan. At binuksan ang pito. At nakita niya ang poging pastor na nag-preach. Poging pastor na nag-preach. Nang makita niya yung poging pastor na nag-preach, pumunta siya doon sa dulo na yun. Tinabihan yung ngiti ng ngiti doon sa likod. Naobserbahan niya ang bawat member ng Alive in Christ. Tumayo yung anghel, kumuha ng malaking pitcher. Alam niyo ginawa niya? Sinalok ni Lord. Nakita niya na ang bawat isa sa atin ay nagnanais mapasaya ang Panginoon. Amen. Nakita niya na ang buhay natin ay puspos ng pangamba, pag-aalala, at ibig natin maging maayos ang buhay. At maayos lamang sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen. Ang bawat isa ay lumuluha dahil nagbigay ng kalungkutan sa puso ng Diyos. Alam niyo ba ginawa ng anghel? Isa-isang sinahod ang bawat luha na lumalabas sa ating mga mata. Yes. Halos mapuno ng luha yung pitcher. Alam niyo ginawa ng anghel? Lumipad siya patungong langit. Nakita siya ng Panginoon. Sabi niya, Angel, where have you been? Lord, galing po ako sa Alive in Christ. Ano yung nasa kamay mo? Sabi ng anghel, pitching po na naglalaman ng mga luha ng mga mananampalataya sa Alive in Christ. Amen. Nakaupo ang Panginoon. Bigla siyang tumayo.
Ang sabi nga sa angel, sa lahat ng ginawa mo, angel, iyan ang pinakamabuti, sapagkat ang sabi ng Panginoon, the sacrifices of God are broken spirit. God will not despise. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid sa Panginoon, gusto ba natin mapasaya ang Panginoon? Amen. Mas kung ipanalangin ang bawat isa sa inyo. Punta kayo dito sa harapan. Do it quickly in the name of the Lord. We give you praise. We give you glory. We give you honor, Lord. Sige po, isip pa. Praise God. We give you glory. Whatever your situation today, our Lord is willing to take it. All you have to do is a simple trust. Simple but concise before Him. Will you please lift up your both hands towards Him? Pwede bang kalimutan mo ang iyong sarili? Isentro mo ang iyong isip at puso sa Panginoon. Ibigay ang bigat sa Kanyang mga kamay. Cast all your cares upon Him, for He cares for you. Ask Him to embrace you today. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes central in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Sing with me. I worship you. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Lord, listen to your people. The reason I need, Lord, 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 is to worship you. And only you. I worship you. And I worship you. I worship you. Oh Lord, the reason I need is to worship you. Let us pray, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, Diyos na nagtanga ng daigdig sa kawalan,
kami po'y lumalapit sa iyong harapan na punong-puno ng pagpapakumbaba at pagkilala, Panginoon. Kayo ang aming kailangan. Ngayong umaga, Panginoon, anuman ang kanilang pangangailangan, tatagpuin niyo po ito, O Diyos. Makasumpong ka ng bawat anak mo na punong-puno ng pananampalataya sa iyong magagawa. At sa araw na ito, Panginoon, binabago mo ang kasaysayan ng kanilang mga buhay. In the mighty name of Jesus. Lord, release your touch upon them. In the mighty name of Jesus. Our Lord and our Savior. Patuloy mong kalingain ang kanilang buhay, ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Whatever their problem, Lord, release to them, Lord, your touch, Lord, in the mighty name of Jesus. Palitan niyo po ng tagaanan, Panginoon, ang kanilang mga buhay. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, habang nakataas ang inyong mga kamay, manalangin kayo sa Panginoon. Hilingin ninyo sa Panginoon, nakatagpuin niya ang inyong kailangan. Do it now in Jesus' name. Hindi masamang lumuha kay Lord. Hindi masamang umiyak. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. May ginawa ka sa kanilang mga buhay. Sa dakilang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Katulad ng binanggit ko, Panginoon, patuloy mong binabago ang kasaysayan ng kanilang mga buhay. Sabihin natin ang sabay-sabay, Panginoong Jesus, salamat po sa pagtugon mo sa aking dalangin. Sa iyo ang lahat ng karangalan, kapurihan, kalwalhatian, sa dakilang pangalan, manggagamot na pangalan, makapangyarihang pangalan, ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat isa'y magsabi ng Amen. 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 Palakpakan natin ang palakpakan sa mga taas. Si Lord. God bless you.